Good morning po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Eugene Tan ng The Chicken Doctors. Pag-usapan po natin ngayong araw na ito yung tungkol sa ammonia at ang importance nito sa pag-aalaga natin ng manok. So ano ba ang po pwedeng ibigay na sakit ng too much ammonia? Una po, yung tinatawag nating mga respiratory diseases. Usually pag mataas ang ammonia, nasisira ng ammonia yung nasal passages ng manok, which is very sensitive sa entry ng mga bacteria and mycoplasma. So madali silang sipunin. Second, pagka mataas ang ammonia natin, nagkakaroon din tayo ng mga wet droppings kasi yung ventilation sa loob, ibig sabihin very poor din. So nai-stress yung manok natin. So paano natin malaman kung mataas ang ammonia? Number one, pag pumasok ka ng building, pag naamoy naman na medyo maanghang na sa ilong at mata, masyado na mataas yun. Normally, yung ammonia ay nadidilute na yan ng hangin. Pagka maganda yung height ng building from floor to ground, pag maganda yung ventilation, pagka yung maganda yung monitor natin, ano ba yun, ganoon, monitor, yun ang isa sa mga gamit niyan. Kaya magtataka kayo bakit meron parang bubong pa na maliit doon sa taas ng inyong mga bubong. So para yun doon. Bukod sa ventilation, para sa paglabas din ng ammonia, para madali po siya ma-dilute. So sa loob ng building, halimbawa hindi naman masyadong mabaho, sa mga sisiw katulad nito, paano malalaman kung medyo mataas yung ammonia? Or kahit hindi ammonia, kung medyo compromise yung ventilation mo. Tandaan natin, pag compromise ang ventilation, tataas yung ammonia, tumataas din yung carbon dioxide sa loob, at bumababa yung oxygen level. Tandaan natin, lahat ng buhay kailangan po ng oxygen at free-flowing na fresh air. Wag lang diretso ang hangin, yung moving air o wind doon sa sisiw, okay na po yun. So maging flexible po tayo. So ito po yung pakita ko sa inyo itong building na to. So later on, ko-correct po natin to ng at least maaga-aga pa para hindi lumala. So makita nyo, yun oh. Kita nyo yung sisiw. Kulang sa gitna, di po ba? Parang halos wala. Pero nandun sila sa kabila, oh. Ayun, nasa gilid lahat. Pansin nyo? Medyo kumpulan sila. Minsan isipin natin, baka giniginaw, pero totoo hindi. Karamihan dyan, medyo giniginaw, pero majority sa kanila, doon nakakakuha ng relief para makakuha ng fresh air. Eto, pakita ko yung kabila, mas makapal. Ito. Ito yung kabila natin. So makita nyo doon, ang dami doon. Sa right, dito sa side na to, ang daming nakakumpulan. Tapos doon sa side na yun, nandun lahat, sa dulo. Then dito, ayan. Meron dito sa mga gilid. Kasi doon sila nakakakuha ng comfort. Ngayon, tingnan nyo to. Makita ko sa inyo na ang mga sisiw na to ay hindi talaga naman dahil giniginaw lang. Ayan o. Kung kaya nyong i-focus, mas maganda, makita nyo yung status ng sisiw. Malilinaw po ang mata niyan. Okay? Malilinaw po ang mga mata niyan. So, ibig sabihin, bukod sa medyo may konting lamig, ang talagang kailangang i-improve dito ay yung ventilation. When you rear your chicks, make sure na maganda ang ventilation nyo. At kaya nyong i-manage or i-monitor yung mga ganito kaliliit na bagay na pwedeng pagsimulan ng sakit sa inyong mga farm. Kasi tandaan natin ang ammonia, ito tandaan nyo po to. Pagka ang ammonia level nyo sa farm ay masyadong mataas, pwede ito pagmula ng maraming sakit. Pwede silang mabansot. Siyempre, hindi nakakain, nahihirapang huminga eh. No, imagine niyo, ayan, tingnan niyo. Hindi naman ganyan ang takbo ng mahinang sisiw eh.
So makita nyo, hindi lang pa. Ayan, lalapitan natin. Hindi lang natin ma-focus eh. Kita nyo yung mga mata ng sisiyo na mga nakatingin doon. Malilinaw po, very clear po yan, karamihan, majority. So talagang ammonia lang ang kailangang ma-address dito. Tsaka malakas na yung amoy eh. Okay, during your brooding period, pagka chinek nyo yung temperature ng inyong mga sisiw, na inyong brooding area, di ba ang pinag-usapan natin, from the heaters, sukatin yung farthest point from the heater. Tapos dapat naka 32 degrees Celsius. So from 32 degrees Celsius, tignan nyo rin, baka naman mamaya may panting na yung hinihingal. Dahil sa sobrang kulob, minsan tama yung temperatura, pero yung ventilation, very poor, hihingalin ng sisiw. Ganito rin makikita nyo. Actually, yung giniginaw at poor ventilation, ganito forma. Hindi maglalayo. Pero both of them, pwedeng mag-cause ng wet droppings. Okay? So, nandito naman yung mga tagapag-alaga natin. Tol, yung natin, pwede nating buksan ng konti. Kasi itong mga gilid, nag-anuhan sila doon eh. Mukhang mataas yung ammonia. O, kahit naman hindi biglain, basta kailangan lang magkaroon ng konting ventilasyon. Wala po siguro yung pangitaas po Oo, actually, meron naman pala tong doble. So, itaas ng konti para sumingaw yung building. Kasi yun yung naamoy naman na natin eh. At nakita natin, kahit na malilinaw yung mata ng sisiw natin, nasa gilid lahat sila. Kamusta mortality nito? So yun. Actually, pag try nyo buksan yung magbukas ng isang side. Patataas ko na lang po yung palaka. Try nyo magbukas ng isang side. Pagka ang sisiw ay galing sa mata, sa poor ventilation, ganito ang magiging forma ng so makita nyo tumatakbo, hindi pa yung tatas nabubulabog. Tignan natin yung behavior pagka nabuksan na. So usually yan, nagtatakbo parot-parito yan pagka purang ventilation eh. Buksan na natin. Pakibuksan para papakita rin natin kina sir. Sino nag-aalaga rito? Ay, di ba may bakuna kayo ngayon? Ito, tapos na. Ito, hindi pa. Pag ganun kayo. Okay. So, mayroon din palang schedule ng vaccination ngayon. So, kailan natapos yung bakuna nito? Ngayon lang? Kahapon? Continuation. Yung kabila natin may laman. Tapos na bakunahan. Okay, sige. Angat na natin para dito. Ito syempre nabubulabog eh. Pero yung pagtataas niyan, mamaya makikita nyo ang sisiw parot parito kasi nararamdaman nila yung fresh oxygen na pumapasok dun sa buildings. So observe lang po yung mga sisiw natin, obserbahan nyo. So hindi pa yan yun. Hindi pa yan. Nabubulabog lang po yan. Dahan-dahan. Mahulog ang tao. Sisiw madali, tao pag napilay. Ayan, tingnan nyo doon. Ayan na, nag-umpisa na Ayun. Tignan nyo, pagka nakaramdam ng fresh air, tingnan nyo sa dulo, magpaparot parito na yan. Yun kita nyo doon. Doon di ba unang binuksan? Dito, susunod na, ayan na. Ganyan, pagka nagkaroon ng pagka hindi masyadong maganda ang ventilation, paparot-parito yan kasi naramdaman nila yung ganda ng airflow. Pero kailangan maging cautious tayo. Kung meron direct na hangin na humahampas,
Isara natin. Sacrifice natin ng konti. Ayan. So pagka ganyan, maganda yung airflow natin. Tutuka manok. Marami nang tumutuka. Tapos, ayan na. Parot parito na yan. Babalikan doon. Tapos yun doon, oh, babalik naman doon. Andaman na nila eh. So parot parito yan. So yung pumunta rito, pupunta rin ulit yan doon. Paparot parito na yan. Ganyan ang ano. Magpaparot parito yung mga sisiw. Pagka nakaramdam ng preskong hangin. So yun lamang po. I hope meron kaming na-share sa inyo mula dito sa North kung paano i-manage ang inyong mga ventilation problems. Okay? So ito po si Dr. Eugene Tan of The Chicken Doctors. God bless po.